Magandang umaga po sa inyong lahat. Gising na po kayo? Alam niyo last time, nung magmisa ako dito, Misa de Gallo, may humihilig. Hindi ko lang pinansin. Dito banda yun. May humihilig. Para po ngayong araw, para po sa araw na ito, isang salita po. Misyon. Ang salitang misyon ay hango siya sa Latin na salita na mittere, nang ibig sabihin ay sent, pinapadala. Alam niyo, ang buhay Kristiyano ay buhay misyonaryo. May gawain po tayo. Bahagi po tayo sa misyon. At sa misyong ito, dalawang tanong po ang dapat itanong natin palagi. Una, sino ang mensahe? Pangalawa, kanino tayo pinapadala? At ang kasagutan sa mga tanong na ito ay matatagpuan po natin sa ating gospel, sa ating ebanghelyo. Sa pamamagitan ng dalawang babae na si Maria at si Elizabeth. Si Mama Mary, sinasagot yung tanong na sino. Narinig po natin sa gospel na buntis siya, pero kahit ganun pa man, bumisita siya kay Elizabeth. Dala-dala niya sa tiyan niya ang batang si Jesus. What does this mean? Ano po bang ibig sabihin nito? Ibig sabihin nito na mission always entails movement. Ako bilang isang pare, siguro naka-6 na akong assignment. Yung una kong assignment, isang town na mayroong upstream, inland. Second assignment ko, isang isla, Homonon Island. Neighbor ko si Father Knox sa kabilang isla. Ako ay mayroong, sa parokya ko ay mayroong 3 mining companies na pasaway. Si Father Knox mayroong isa. Ibig sabihin po, mas malaki yung problema ko. Sa islang iyon, mayroong 8 barangay na iniikot ko. 6 ay accessible by land. And 2, accessible by boat. Pero pag amihan na, naging 7 accessible by land. Kasi yung isang part ay di na pwedeng mapuntahan by boat. So I have to walk for 2 hours. 2 oras. Nilalakad ko. Mission entails movement. Kaming kaparian, we move from one parish to another. Siguro si Father Herbert dito, 6 years, di ba? I heard, 6 years siya, yung term niya. At kung saan man kami mapunta, iisa lang po ang bit-bit naming mensahe. Si Jesus po lamang ang mensahe namin. Yan lang. Ayon niya sa isang aklat, Presbyterorum Ordinis, ang unang gawain ng kaparian ay ang ipahayag ang mabuting balita ng pangalan ay Jesus. So nasagot na natin yung tanong na sino ang mensahe. Secondly, kanino? At ang tanong na ito ay ang kasagutan sa tanong na ito ay makikita natin kay Elizabeth. Alam niyo si Elizabeth, she represents the needy sa society. Buntis rin po siya, pero hindi ordinaryong pagbubuntis. Medyo komplikado. Imagine kung ikay, let's say, 110 years old na tapos buntis ka.
Paano yun? Medyo mahirap yun. She was old. Tsaka si Zacarias, lalabas naman yun at magtatrabaho kasi ang society noon ay patriarchal. Lalaki ang naghahanap buhay. So walang maiiwan kay Elizabeth. Kaya nga po si Mama Mary, binisita niya si Elizabeth. Ano kayang pinagagagawa ni Mama Mary? Nagmarites kaya? Ginawa siguro ni Mama Mary ay naglaba, nagsaing, yung typical na gawaing bahay. Kasi hindi naman kaya yon ni Elizabeth. Kailangan niya ng tulong. Walang nag-aalaga sa kanya. Buti na lang, pumunta si Mama Mary. Buti na lang, pumunta si Mama Mary. Sa atin, may tatanong natin Father, paano namin gagawin to? Ang pagmimisyon. Well, sa amin iba, di ba? Kasi palipat-lipat kami. Tapos, yearly, like my term. Pero sa inyo, siguro, well, bilang magulang, part siguro ng pagmimisyon ninyo ay ang hubugin ang mga bata sa pananampalataya natin. Ang hubugin ang mga anak na may takot sa Diyos. Alam nyo, malaki po ang pagkakaiba ng batang may pananampalataya o may takot sa Diyos at sa batang walang pananampalataya o takot sa Diyos. Kasi kung ang isang bata ay may takot sa Diyos, susunod at susunod at susunod at susunod yon sa mga magulang. Pero kung isang bata ay walang takot sa Diyos, nako, kahit nga Diyos hindi sinusunod, magulang pa kaya. Di ba? Bilang office mate, siguro ang magtrabaho ng matapat. Bilang anak, siguro ang sumunod sa magulang o bilang estudyante ay ang mag-aral ng mabuti. Mga simpleng gawain. Iba-iba po ang pamamaraan natin sa ating pagmimisyon. Siguro ngayong Adbyento, papalapit ang Pasko, magandang tanong sa ating pagninilay, kumusta kaya tayo sa ating misyon? Nagagampanan kaya natin ng mabuti? Pinapaalala ni Mama Mary na tayong lahat po may tungkulin, may gawain, may misyon. Isang malaking karangalan ang maging bahagi sa misyong ito.